Sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, buksan natin ang ating Biblia sa Luke chapter 18. Luke chapter 18, isang familiar na kasaysayan o isang parables na sinabi ng Panginoon. Ngunit ito isang kasaysayan tungkol sa dalawang tao. Ganito ang sabi sa verse 9. Isinalaysay rin niya ang talinhagang ito sa ilan sa nagtitiwala sa kanyang sarili na sila'y matuwid at hinahamak ang iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Fariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Fariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw tingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip ng isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas. Itong salita ng Panginoon, tayo manalangin. Dakilang Diyos, tunay na dakilang iyo pong katapatan sa amin. Sa kabila ng aming di matapat sa inyo, nananatili kayong tapat. Kaya naman, sa gabing ito, dinadalangin namin na sa pamamagitan po ng pagbabago po ng aming buhay at ugali, ay may hayag namin ang iyong katapatan sa pamamagitan ng aming pagbabago ng aming mga ugali. Pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ngayon ng iyong salita. Nawa ito ay maging batayan ng aming masidhing pananalangin ang pagbabago ng aming sarili tungo sa pagpapakumbaba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito sa talatang ito, dalawa lang pagpipilian. Kung ikaw, saan ka naugma sa dalawang iyon? Sa isang mayaman, matulungin, maraming ginagawa sa iglesia, o doon sa isang makasalanan? Nasaan kayo doon sa dalawa? Tayo ba'y katulad ng Pariseo na mahusay tayong mamuna sa iba? O tulad tayo sa isang tax collector na hindi man lamang maitingin ang kanyang mukha sa Diyos? Ito'y panawagan sa atin mga kapatid bilang isang Kristiyano sa kanyang kadakilaan ng kanyang katapatan na dapat nating pag-isipan sa buhay natin. Matagal na tayong Kristiyano. Kung nasaan na tayo sa kaharian ng Diyos, mayroon bang pagbabago? Ito'y panawagan para sa atin. At ito ay mayroong tatlong panawagan. Unang panawagan ay para sa kahabagan. 13 to 14, ganito ang pagkakasabi, subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at nagsasabi, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. At ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa marami siyang nagagawa, mga kabutihan. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tinataas.
dito po mayroon pong panawagan sa atin ng pagiging o tayo po dapat kahabagan ng ating Panginoon. So ano bang kahabagan? Well, the same din ang meaning nito sa grace. Grace is unmerited favor. Ganon din ang kahabagan ng mercy. Unmerited favor. Ito yung pagpapakita ng awa sa kapwa at hindi panunuligsa. Nadadama ito ng lahat ng tao. Pero sapat na ba ang kanilang pagkaawa sa kapwa na wala naman silang ginagawa? So yung kahabagan dito mga kapatid, unmerited favor, hindi karapat-dapat, ngunit nakikita sa gawa. Tignan natin ito sa theological term o theological overview o ayon sa biblical na pananaw. Ang kahabagan. Hindi lang ito damdamin, kundi biyayang ipinagkakaloob sa hindi karapat-dapat. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit tayo kinabagan. At dapat ito rin ang gawin natin sa ating kapwa. Maging mahabagin tayo. Ito'y kaloob na awa sa mga taong hindi karapat-dapat. Sa pantaong pananaw, kung isipin natin, mas pabor tayo dito sa Pariseo na napakarami niyang achievements. Napakarami niyang ginawa tungkol sa kingdom. Napakarami niyang naitulong. Mayroong ikapo, lahat kumpleto siya. Sa pananaw ng tao, dapat siyang hangaan at hindi yung isang dukha o isang makasalanan. Pero sa ating nakita, kinahabagan ng Diyos ang maniningil ng buwis. Bakit po? Sapagkat kinahabagan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba ang kinahabagan ng Diyos. Ibig sabihin ng pagpapakumbaba, kinikilala niya na siya ay isang makasalanan. Umaamin siya na isang makasalanan. Mahirap sa atin ang umamin ng kasalanan, pero isang biyaya na tayo makaamin. Kaya nga kung tawagin yan, is a humble person. Kahanga-hanga ang mga taong ganon na handang tumanggap ng pagkakamali at gawang pagpapakumbaba. So yun ang unang panawagan. Magkaroon tayo ng kahabagan tulad ng kahabagan ginawa sa atin ng Diyos. At hindi dahil sa tayo ay mayroon tayong ginagawang maganda sa Diyos o tayo ay nakakapagbigay ng mga bagay sa paglilingkod tayo kinahabagan, kundi sa ating pag-amin na tayo ay kapos. Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of God. Ikalawa, pansinin natin ang problema ng pagmamatuwid sa sarili. Nakita natin ang Fariseo, ang dami niyang sinabi. Ang Fariseo sabi sa 11, nakatayo, nananalangin, taas ang noo, sa harap ng Diyos, at siya'y nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Well, maganda po yung pinagpala siya ng Diyos in the common grace, pinasalamatan ng Diyos, pero mayroon siyang pagkukumpara, sabi, hindi gaya ng ibang tao, sabi niya, na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Gaano man tayo ka-humble sa harap ng tao, maamo tayo, mabait tayo, very kind. Pero kung puso naman natin ay tumutugis sa ibang kapintasan ng iba, alam natin, yan ay isang pagkukunwari lamang, pagmamatuwid sa sarili. Ang pagmamatuwid sa sarili, sabi sa James chapter 4 verse 6, ito yung nagpapalayo sa atin sa Diyos, imbis na tayo ay malalapit. Ang taong Fariseong ito, nandun siya sa mismong templo, malapit sa altar, at siya'y nananalangin, pero sa katunayan, napakalayo niya sa presensya ng Diyos.
Ang sabi pa nga sa James chapter 4 verse 6, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas at subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sumasalungat ang ibig sabihin kaaway, itinatanggi, separated. Napakalapit niya sa altar pero napakalayo niya sa Diyos. Bilang Kristiyano, matagal na tayo. Namumuhay ba tayo bilang mapagpakumbaba? Hindi dahil sa tayo ay marunong yumuko, yan ang tinatawag pagpakumbaba. No, ang ibig pagpakumbaba, tumatanggap ng kanyang kamalian, umaamin na siya mayroong kasalanan, na mababa siya. Poor in the spirit, wala siyang madidipinsahan o masasantigan maliban sa Diyos, wala sa kanyang sarili. Yun ibig sabihin ng pagpakumbaba. Hindi yung marunong tumango, ganyan. Magagawa ng kahit sino yan eh. Pero ang Diyos tumitingin sa ating mga puso. Kaya ang pagmamatwid sa sarili ay bumubulag sa paningin ng taong yun. Hindi niya nakikita ang kanyang spiritual needs. Ang alam niya, magaling siya, mahusay siya. Tulad ng Pharisees na ito. At kanya pang tinuturo, hindi ako tulad niya. So bulag talaga siya sa kanyang kalagayan na siya'y separated from God. Nalalayo siya dahil sa kanyang ugali. Siya'y bulag sa higit niyang kailangan na walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Tingin niya sa kanyang sarili, puno siya ng biyaya ng Diyos. Pero sa katotohanan, malayo siya sa Diyos. So ikatlo, ay tignan natin ang pagpapala ng Diyos sa mapagpakumbaba. Ang sabi sa verse 14 ng ating text, sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay tinataas. Hindi ibig sabihin ito yung salitang nagpapakababa, ginagawa niyang magpakumbaba siya. Maraming gumagawa niyan. Kung pumorma, napakababa. Pero punong-puno siya ng galit sa kanyang kapwa. Hindi siya marunong umamin ng kanyang kasalanan. Yun yung pagpapakababa na umaamin ng kamalian. Lumalapit agad sa isang tao na mayroon siyang sama ng loob at kanya itong ikino-confess. Hindi doon sa forma niya na maamo, hindi makabasag pinggan. No, kundi yung kanyang katapatan na siya isang makasalanan. Yun yung isang totoong humble. At yun yung pinagpapala ng Panginoon. Inaring ganap, ang sabi ng Panginoon. Inaring ganap ng Diyos ang taong ito. Kabaliktaran ito sa inaasahan ng mga tao sa mundo. Sapagkat yung mga maraming achievements, maraming dapat nakikilala na babantog, siya dapat itaas. Pero kabaliktaran. Sapagkat kung sino yung umaamin ng kanyang pagkamababa, kanyang pagkakasala, siya yung tinataas ng Diyos. Kabaliktaran sa standard ng mundo. Natingnan natin dalawang talata. James 4:6 at saka 1 Peter 5:5. Ganito ang sabi sa James 4:6, binasa natin kanina. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Now, alam natin kung ano yung mapagpakumbaba. Na wala siya talagang may tataas sa kanyang sarili. Siya isang kapos. Siya ay nagtitiwala lamang sa biyaya at habag ng Diyos. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, gayon din naman, kayo mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan. Dapat nakikita, nagliliwanag sa atin, yung kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Marahil yung taong mapagpakumbaba, hindi natin siya makitaan na siya ay mapagpakumbaba dahil normal lang siya.
Kung kumilos siya, minsan magaslaw. Pero kung umaamin siya ng kanyang kasalanan, umaamin siya sa harapan ng Diyos at umaamin siya sa kanyang kapwa, yun tinuturing ng Diyos na mapagpakumbaba. Kanya nga, ang taong mapagpakumbaba ay pinagpapala. Ngunit ang taong nagtataglay ng lahat na maaari niyang pagmamalaki, hindi siya nadadagdagan, kundi siya ay nababawasan. So, mga praktikal na pagninilay natin sa gabing ito, mga kapatid, ipamuhay lagi ang kasanayan ng pagpapakumbaba. Ano yun? Alam natin, marunong tayong tumanggap ng mali. Marunong tayong mag-confess sa Diyos at sa tao. Hindi natin ipinaglalaban yung ating karapatan, kundi ating inilalabas ang ating kahinaan na tayo nagiging matuwid lamang sa harapan ng Diyos at hindi sa kaharapan ng tao. Ito isang paalala sa atin na hindi natitinag na biyayang nasa atin na tayo po ay nagiging mapagpakumbaba kapag tayo umaamin at nagsisisi ng ating kasalanan. Kanya nga, kahabagan ay para sa mga mapagpakumbaba. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Ama. Muli, tinuruan niyo kami na nawa ito maging panalangin namin sa gabing ito, na aming panalangin ang mga kapatiran, ang mga tao, Panginoon, na hindi makitaan ng kapakumbabaan na panloob. Hindi namin nais na panlabas na kapakumbabaan, bagamat maganda pong tignan, very kind ang isang tao. Pero kung puno naman siya ng sama ng loob sa kapwa, at hindi marunong magsisi at tumanggap sa iyong harapan, wala po itong halaga. Kaya dalangin namin, pagpalain niyo po bawat miyembro ng iglesia ito na maipamuhay namin ang totoong pagpapakumbaba. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.